Nagsisimula ang pelikula kay Kate Carter, isang masiglang estudyante sa kolehiyo sa Oklahoma, na sabik na naghahanda para sa araw na yon. Ginising niya ang kanyang kasintahang si Jeb, at tinipon ang kanyang mga kaibigan, na lahat ay kapareho ng kanyang hilig sa paghabol sa bagyo. Ang grupo ni Kate ay hindi lamang naghahabol ng mga buhawi para sa kasiyahan, sila ay nasa isang misyon upang makakuha ng scholarship sa kolehiyo sa pamamagitan ng paggamit ng natatanging paraan upang pahinain ang mga buhawi at makakuha ng mahalagang datos, lahat para maprotektahan ang mga kalapit na komunidad mula sa potensyal na pagkasira. Kinukunan ni Jeb ng video ang sandali habang masiglang ipinaliwanag ni Kate ang kanilang mapangahas na plano. Matagal nang sinusubaybayan ng grupo ang isang buhawi na papalapit mula sa timog kanluran, at balak nilang hadlangan ito sa pamamagitan ng pagbawas ng moisture content nito. Ipinakita ni Kate ang malalaking dilaw na drum na puno ng isang espesyal na kemikal na tinatawag na sodium polyacrylate, na sa kanilang palagay ay makakapagbago ng landas ng buhawi. Kasama ng kanilang lihim na sandata ay ang isang Doppler device na tinaguriang Dorothy, na mahalaga sa pagkolekta ng datos. Kapag lahat ay handa na, umalis ang grupo para isagawa ang kanilang matapang na eksperimento, hinalo ang kanilang kemikal na halo at maingat na inilagay si Dorothy sa landas ng buhawi. Habang lumalakas ang bagyo, nagsimula ng kumilos ang grupo ni Kate. Mabilis nilang tinanggal ang takip ng mga drum, inihayag ang sodium polyacrylate sa mabangis na buhawi. Ang mga kemikal ay dapat na magpapahina sa bagyo, ngunit sa halip, sinipsip ito ng buhawi at naging ligaw at walang kontrol, na nag-escalate sa isang malakas na bagyong tinatawag nilang E5. Matagumpay na sinusubaybayan ni Dorothy, ang kanilang Doppler device, ang mga galaw ng buhawi, ngunit si Javi, na naiwan upang subaybayan ang datos. Napansin ang isang nakakabahalang bagay. Ang intensity ng buhawi ay mabilis na tumataas at papunta na ito sa grupo sa isang nakakabahalang bilis. Napagtanto ang nalalapit na panganib, desperadong sinubukan ni JV na bigyan sila ng babala na tumakas na. Bago pa man makapag-react ang grupo, inabutan na sila ng buhawi na iniangat ang kanilang sasakyan sa lupa. Sa gitna ng takot, apat silang mabilis na lumabas ng sasakyan at tumakbo para sa kanilang buhay. Agad na nalunod sina Adi at Prim ng napakalakas na puwersa ng buhawi na tinatangay sila. Si Jeb, na sinusubukang protektahan si Kate, ay kumapit hanggat kaya niya, ngunit sa huli, pati siya ay tinangay rin ng buhawi. Ang nakamamatay na bagyo ay naging masyadong malakas. Iniwan si Kate na nagpupumilit na mabuhay, habang ang lahat ng nasa paligid niya ay marahas na winawasak. Lumipas ang 5 taon, at iniwan na ni Kate ang kanyang pangarap na maghabol ng mga buhawi. Ngayon, namumuhay siya ng tahimik, nagtatrabaho sa isang pangkaraniwang opisina sa isang kumpanya ng weather monitoring sa New York. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagsukat ng mga pattern ng panahon, sinusubukang ilibing ang mga alaala ng trahedyang bumabagabag sa kanyang nakaraan. Walang ano-ano'y muling lumitaw si Javi, isang kaibigan mula sa kanyang storm chasing days, sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Javi, na naglingkod ng ilang taon sa militar, na habang nasa serbisyo, nagtrabaho siya gamit ang isang advanced tornado scanning system na kayang subaybayan kahit ang pinakamalalakas na bagyo. Ngayon, nagtatrabaho na si Javi para sa isang tornado radar company at nakiusap kay Kate na tulungan siya. Naniniwala siyang sa bagong teknolohiyang ito, maaari silang magligtas ng maraming buhay. Subalit, nagdadalawang isip si Kate. Tinalikuran na niya ang paghabol sa bagyo, at ang mga alaala ng trahedyang nangyari 5 taon na ang nakalipas ay patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya. Pinaalala ni Javi sa kanya kung sino siya noon, ang matapang na storm chaser na tumatakbo patungo sa panganib habang ang lahat ay tumatakas. Sinusubukan niyang muling buhayin ang kanyang tapang, itinuturo na ang kanyang natatanging kakayahan sa paghula ng mga buhawi ay bihira at napakahalaga. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi pa rin kumbinsido si Kate at agad na umalis, nais na iwasan ang nakaraan. Kinabukasan, nagpatuloy si Javi. Pinadalhan niya si Kate ng balita tungkol sa isang nalalapit na tornado disaster sa Oklahoma, ang kanyang bayan. Ang pag-iisip na ang kanyang bayan ay nasa panganib ay gumising ng isang bagay sa loob ni Kate, at sa wakas, pumayag siyang sumama kay Javi sa kanyang misyon, hindi para sa kasiyahan, kundi upang tulungan protektahan ang mga taong dati niyang kilala. Dinala ni Javi si Kate sa isang high-tech tornado tracking facility kung saan nagtutulungan ang ilang profesional na mga koponan.
Ipinakilala niya ang grupo, kabilang si Scott, isang eksentrikong tao, at si Tyler, isang sikat na YouTube storm tracker na nagbibihis tulad ng isang cowboy ngunit may seryosong background sa siyensya. Si Tyler, na tinatawag ang kanyang sarili na Tornado Cowboy, ay ginagamit ang kanyang kasikatan upang magbenta ng merchandise, ngunit ang kanyang passion para sa storm tracking ay hindi maikakaila. Dinala rin ni Javi ang isang mamamahayag na sabik na idokumento ang kanilang tornado chasing adventure. Hiningi niya kay Kate na hulaan ang direksyon ng buhawi. Gamit ang kanyang mga instinct, pinag-aralan ni Kate ang mga ulap at gumamit pa ng dandelyon upang suriin ang direksyon ng hangin. Tinutukoy kung saan tatama ang buhawi. Sinubukan ni Tyler, ang YouTube storm tracker, na makipag-usap kay Kate, interesado kung bakit ang isang city girl tulad niya ay nandito sa Oklahoma at naghabol ng mga bagyo. Nang maramdaman ni Kate na maaaring mas interesado si Tyler na maagaw ang kanilang kwento kaysa sa anumang bagay, nagpasya siyang iligaw ito. Kahit na alam niya ang totoong landas ng buhawi, sadyang pinapunta niya si Tyler sa maling direksyon, layuning mapanatili itong malayo sa kanyang daraanan. Samantala, sumama siya kay Javi at sa kanyang kupunan, patungo sa kanluran kung saan talagang papalapit ang buhawi. Hinati ni na Javi at ang kanyang grupo ang kanilang sarili sa 3 kupunan. Bawat isa ay may layuning palibutan ang buhawi mula sa iba't ibang anggulo. Ang kanilang layunin ay mag-deploy ng 3 advanced radars upang makakuha ng komprehensibong 3-dimensional reading ng buhawi. Subalit si Tyler, na may pagdududa sa mga intensyon ni Kate, ay mabilis na napagtanto na niligaw siya. Siya at ang kanyang kupunan ay nagbago ng landas at sinimulang sundan sina Kate at Javi, determinado na hindi mapag-iwanan. Habang inaayos ng grupo ni Javi ang kanilang makabagong kagamitan, naghahanda na harapin ang buhawi ng harapan, si Tyler at ang kanyang grupo, kasama ang kanilang drone na handa na, ay nakalapit sa buhawi. Ikinukwento ni Tyler ang bawat galaw, sabik na malampasan ang grupo ni Javi, at makuha ang pinakadramatikong footage. Habang nananatiling nakatuon sina Javi at Kate sa kanilang mapanganib na gawain, tinatrato naman ni Tyler ang sitwasyon ng mas kompetisyon, sabik na patunayan ang kanyang sarili at ang kanyang kupunan. Habang inaayos ng grupo ni Javi ang unang 2 radar, papalapit na sila sa buhawi, at tumataas ang tensyon. Niyayanig ang truck habang sila'y lumalapit, at si Kate, na na-overwhelm ng mga alaala mula sa nakaraan, nagsimulang magpanik. Nagmakaawa siya kay Javi na bumalik, hindi kayang harapin ang takot. Nawala ang kanilang truck sa buhawi at kinailangan nilang umatras. Nang akala nilang tapos na ang lahat, nakita nila ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Si Tyler, na laging naghahanap ng thrill, sinindihan ang mga paputok at ipinadala ito sa loob ng buhawi. Nagulat sina Kate at Javi, hindi kailanman nakakita ng isang tao na gumawa ng isang bagay na napakawalang ingat. Si Tyler, na tinatamasa ang kaguluhan, ipinakita ang kanyang mapangahas na panig. Naramdaman ni Kate ang pagkakasala tungkol sa kanyang panig kanina at humingi ng paumanhin kay Javi sa pagkawala ng buhawi. Ngunit sinabi ni Javi na nauunawaan ang kanyang pinagdaanan, na ayos lang iyon at magkakaroon pa ng ibang pagkakataon. Habang patungo sa isang hotel upang magpahinga, nag-usap sina Javi at Kate tungkol sa nakaraan. Patuloy na minumulto ng mga alaala, nais ni Javi na magkasama pa sila ng mas matagal, ngunit si Kate, pagod na sa mga nangyari sa araw na yon, ay nais lamang makarating sa motel at magpahinga. Sa kanilang daraanan, napatapat sila kay Tyler, na pabirong sinabi kay Kate na alam niyang sinubukan siyang iligaw nito kanina. Mas natutunan pa ni Kate ang tungkol sa koponan ni Tyler, isang kakaibang grupo ng mga tao na hindi talaga mga siyentipiko, ngunit pare-parehong may hilig sa paghabol ng mga bagyo. Marami sa kanila, tulad ni Tyler, ay nakaranas na ng mga natural na kalamidad mula pagkabata na nagtutulak ng kanilang interes sa mga buhawi. Sa kabila ng mapaglarong ugali ni Tyler, napagtanto ni Kate na ang koponan nito ay nabuo dahil sa kanilang mga pinagsasaluhang karanasan. Sa pagtatapos ng araw, si Kate, pagod ngunit determinado, ay naghahanda na sumama muli kina Javi at sa koponan kinabukasan ng umaga, handa sa anumang susunod na bagyo. Lumalabas na si Javi ay hindi lamang isang tornado chaser. Siya ay isang entrepreneur na gumagamit ng kanyang kakayahan sa pagsubaybay sa panahon upang makakuha ng impormasyon para sa mga may-ari ng real estate. Ngunit walang kaalam-alam si Kate tungkol sa tunay na motibo ni Javi. Ipinaalam niya kay Javi na may paparating na malaking buhawi at kailangan nilang makarating doon agad.
Samantala, si Tyler, na naghahabol din ng mga bagyo, ay naglunsad ng drone at tinipon ang kanyang koponan upang habulin ang parehong buhawi. Habang dalawang malalaking buhawi ang nagsisimulang mabuo, tinanong ni Jevy si Kate kung alin ang kanilang susundan. Alam niya na isa sa mga ito ang malamang na mawawala. Pinagkakatiwalaan ang kanyang instinct at datos, pinili ni Kate ang kaliwang buhawi. Nagawa nilang iligaw si Tyler papunta sa kabaligtarang direksyon, na nagpapahintulot sa kanila na maabot ang kanilang target ng walang sagabal. Hindi nagpatinag si Tyler, pinagtibay niya ang kanyang kotse gamit ang isang automatic drilling machine malapit sa buhawi na kanyang pinili, ngunit nabigo ang kanyang plano nang humina ang buhawi bago ito makarating sa kanya. Nabigo, pinanood ni Tyler ang unti-unting pagwawala ng buhawi. Samantala, matagumpay na nailagay ni Kate at Jevy ang kanilang radar system sa paligid ng buhawi, ngunit panandalian lang ang kanilang tagumpay. Hinipan ng malakas na buhawi ang lahat ng kagamitan ni Jevy, na nag-iwan sa kanila sa landas ng bagyo. Halos hindi sila nakatakas habang ang buhawi ay patuloy na lumipat patungo sa isang kalapit na bayan. Pagkatapos lumipas ang buhawi, dumating si Kate at Jevy sa winasak na bayan. Nakakagulat ang pagkasira at napuno ng pagkakasala si Kate, iniisip na dapat naroon na sila ng mas maaga upang makatulong. Hinikayat niya si Jevy na tumulong sa mga nakaligtas, ngunit nag-alinlangan si Jevy. Matapos ang maraming pag-uudyok mula kay Kate, pumayag si Jevy. At sumali sila sa mga pagsisikap ng pagsagip. Sa lugar ng kalamidad, nakita nila si Tyler at ang kanyang koponan na tumutulong na sa paglikas. Habang nagtutulungan sila, nagkwento si Tyler kay Kate, isiniwalat ang nakakagulat na balita tungkol sa tunay na intensyon ni Jevy. Ayon kay Tyler, ginagamit ni Jevy ang datos ng buhawi upang tulungan ang isang real estate mogul, si Marshall Riggs, na bilhin ang mga nawasak na ari-arian sa mababang halaga upang kumita mula sa kalamidad. Nagulat si Kate sa revelasyon ni Tyler at ayaw itong paniwalaan sa simula. Inakusahan niya si Tyler na bahagi ng plano, iniisip na sinusubukan lang nitong magbenta ng pagkain at supply sa mga biktima para sa sariling kapakinabangan. Pagkatapos umalis ni Tyler, nalaman ni Kate mula sa koponan ni Tyler na namimigay ito ng libreng rasyon at supply sa mga taong nasalanta ng kalamidad. Pinupunduhan niya ang relief effort na ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng merchandise na labis na ikinagulat ni Kate. Binalikan niya ang kanyang motel na labis na naguguluhan at natuklasan ang tunay na intensyon ni Jevy. Sinusubaybayan ni Jevy ang mga bagyo upang tasahin ang lawak ng pagkasira upang matukoy ni Marshall Riggs kung magkano ang kikitain niya sa pagbili ng mga nasirang ari-arian sa mababang presyo para sa redevelopment. Habang nahihirapan sa revelasyon na ito, dumating si Tyler upang humingi ng paumanhin sa pagkasama ng loob niya. Iminungkahi ni Tyler na maglaan sila ng oras para sa kanilang sarili. Iniisip na karapat-dapat si Kate sa pahinga mula sa lahat ng kaguluhan at sakit na kanyang nasaksihan. Pumayag si Kate, at nagtungo sila sa isang arena para sa isang adrenaline-filled na bullfighting event. Si Tyler, na dating lumahok sa ganitong mga laban, ay ibinahagi na hinarap niya ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagsakay sa mga toro. Si Kate, na may mga ugat sa Oklahoma, ay pamilyar sa kultura ngunit sabik na maglaan ng sandali para sa kanyang sarili. Habang nagaganap ang bullfighting show, naglabas ng babala ng paparating na buhawi. Tinanggal ng karamihan ang babala bilang isang maling alarma, ngunit sineryoso ito ni Kate at Tyler. Agad silang tumakbo upang tumulong sa paglikas. Ang karamihan ay unang nagtungo sa isang kalapit na basement para sumilong, ngunit dahil sa sobrang dami ng tao, lumipat sila sa isang bakanteng swimming pool ng motel. Ang ilan ay nagduda at nagkaroon ng kaguluhan, habang naghahanap ng ligtas na lugar. Nang sa wakas ay lumipas na ang bagyo, hinarap ni Kate ang pagkasira. Napagtanto niya ang tunay na dedikasyon ni Tyler sa pagtulong sa iba. Gayunpaman, nang dumating si Jevy, hinarap siya ni Kate ng malamig. Inakusahan niya ito ng pagsasamantala sa paghihirap ng mga tao para sa sariling pakinabang at binigyang diin ang hindi etikal na mga aksyon ng kanyang mamumuhunan. Tinawag niyang oportunista si Jevy na gumagamit ng mga trahedya para palagin ang kanyang sariling interes. Inilahad ni Kate ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan at ipinaabot ang kanyang pagkabigo sa mga aksyon ni Jevy na naglalantad kung gaano kalalim ang kanyang pagkasaktan sa pagtataksil ni Jevy. Nadismaya, dumating si Kate sa bahay ng kanyang ina.
Ang kanyang ina, na parehong nagulat at tuwang-tuwa na makita si Kate pagkatapos ng matagal na panahon, ay agad napansin ang kaguluhan ng kanyang anak at nag-alok ng mga salitang pampalubag-loob. Habang pinalalakas ng ina ni Kate ang kanyang loob, ipinakita ang isang flashback ng mas masayang panahon kung saan sina Kate, kasama sina Adi at Prim at ang kanyang kasintahang si Jeb, ay nagtatrabaho sa mga eksperimento tungkol sa buhawi. Gumawa sila ng mga miniature model ng isang baryo upang pag-aralan kung paano maaaring maapektuhan ng mga buhawi ang mga bahay na ngayon ay binabalikan ni Kate. Dumating si Tyler at naging interesado sa miniature model. Ipinaliwanag ni Kate na ito ay isang proyekto mula sa kanyang science class. Habang muling nagkakasama, nagsimulang maging malapit sina Tyler at Kate sa kanilang mga pinagsasaluhang interes. Habang nagtatanghalian, binanggit ng ina ni Kate ang mga alaala mula sa pagkabata ni Kate na ikinasama ng loob ni Kate, kaya't bigla siyang umalis sa mesa. Naiintindihan ni Tyler at ng ina ni Kate ang kanyang pagkadismaya at binigyan siya ng espasyo. Kinagabihan, bumalik si Kate sa bahay at nakita si Tyler na nananatili sa gabing iyon. Nagkita sila sa pag-aaral ni Kate, kung saan tinitingnan ni Tyler ang kanyang mga nakaraang pananaliksik. Kinuha niya ang isang libro kung saan idokumento ni Kate ang kanyang polymer-based tornado project. Sa kabila ng pagtatangkang bawiin ni Kate ang libro, binasa ni Tyler ang tungkol sa kanyang ideya na gumamit ng polymers upang guluhin ang mga buhawi. Namangha siya sa inobatibong lapit ni Kate at hinikayat siyang subukan muli ang eksperimento. Nag-breakdown si Kate, isiniwalat na nabigo ang kanyang polymer experiment nang harapin nito ang isang tunay na buhawi na humantong sa malagim na pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Nakinig si Tyler ng may empatya at pinasiguro sa kanya na hindi siya dapat sisihin. Dahil ang mga ganitong pangyayari ay madalas nalabas sa kontrol at nakatakda na sa kapalaran. Kinabukasan, habang naghahanda si Tyler na umalis, inalok ni Kate na tulungan siya sa kanyang pananaliksik tungkol sa buhawi, binanggit ang kanyang polymer experiment. Natutuwa si Tyler sa kanyang alok at nagpasya na manatili. Kinuha nila ang mga polymer barrels ni Kate at inilagay sa truck ni Tyler at nagtungo sila sa papalapit na buhawi. Nang ihagis ni Tyler ang polymer sa buhawi, pinanood ni Kate nang may pagkamangha habang nagsimulang humina ang buhawi. Bagaman hindi ito tuluyang naglaho, sinipsip ng polymer ang sodium imbes na ang karaniwang moisture, pinabagal ang bilis ng buhawi, at ginawa itong mas hindi mapanganib. Tumulong din ang ina ni Kate sa pagsisikap at kalaunan ay sumama si Javi. Humihingi ng paumanhin sa kanyang mga naunang kilos. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagsali sa negosyo ng tornado tracking ay unang hinikayat ng pangangailangan ng pondo, ngunit ang tunay niyang intensyon ay palaging makatulong sa iba. Tinanggap ni Kate ang pagsisikap ni Javi na makabawi, at iniwan siya ni Javi upang ipagpatuloy ang sarili niyang trabaho. Bago siya umalis, sinabing isang taos-pusong paalam sa kanyang ina, kay Javi, at kay Tyler. Pumunta siya sa paliparan upang makuha ang kanyang flight pabalik ng New York. Gayunpaman, tila hindi kontento si Tyler sa kanyang pag-alis at sinundan siya. Di nagtagal, natuklasan nila na ang mga flight ay naantala dahil sa bagyo, isang senyales na tila gusto ng tadhana na manatili silang magkasama. Nang maglaon, sumama si Kate kay Tyler upang harapin ang bagong kalamidad at natapos ang pelikula na handa silang harapin ang anumang susunod na hamon ng magkasama.